Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, katapusan na. Nako, heto matinding utos ng Korte Suprema. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito mga kababayan. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga kababayan, talagang lahat talaga ng resources ay gagamitin nila just to pin down or something na masiraan lang ang Duterte mga kababayan ha. Kasi ito ito pong balita mga kababayan. Share natin to ha. Ito po. COMELEC verifying reported vote buying at Hong Kong rally. Di ba? Mukha yatang ano ba to? Sinisingle out ninyo ang Duterte, COMELEC? Ha? Napakarami po ng nire-report dito na vote buying mga kababayan. Even yung nangyari po doon kay yung matanda na namatay diyan sa Laguna yata yun mga kababayan sa pamimigay ng ayuda ni well anyway, it is considered also as a vote buying, no? Ni Dan Fernandez. Nagsalita ba ang COMELEC mga kababayan? I think wala akong nabalita ang nagsalita sila mga kababayan. Pero bakit ganun, no? Kayo nga mga taga Hong Kong, yung mga umattend po ng rally, can you testify na nagkaroon talaga ng vote buying diyan sa Hong Kong rally ng PDP laban mga kababayan ng mga Duterte? Please comment down below mga kababayan kung ikaw man na taga Hong Kong na naka-attend. Para ma-verify talaga natin kasi hindi pa nila verified. Kita nyo na, hindi pa po verified yung information, but still, no? The COMELEC already, linlabas na agad nila yung balitang may vote buying di umano, ha? Pero hindi pa verified. Ibig sabihin, it is a fake news based on what Attorney Claire Castro statement na kailangan verified yung information for it no, para hindi yan maging fake news. If it is verifying and not yet verified, meaning mga kababayan, this is a very obvious, no, na paninira lang po ito. And why are you, COMELEC why are you sumasali ka sa sa pag-atake, di ba? So hindi na po non-partisan ngayon ang COMELEC, no? May partido na rin ba ngayon ang COMELEC? Tatanong lang. Kung yan ang mga statement ninyo na verifying pa lang nire-report na ninyo, di ba? Ibig sabihin, mayroon ka talagang kinikilingan, COMELEC. Vlogger ka ba? Tinatanong lang, vlogger po ba kayo, COMELEC, at meron kayong pagkabayas? Yung sabi ko nga kanina mga kababayan, bakit doon po sa nangyari kay Dan Fernandez, wala kayong imik? Na yun talaga. Nagurgur pa yung matanda dahil po sa pamimigay na yan. Diba? Kung ayaw mo rin pag-usapan yung kay Dan Fernandez, eto na lang mga kababayan. Eto hindi ko lang kasi maitaas Yan si Luestro. Play natin to. Kita nyo na, inaabutan, no? Ayaw, parang ninang lang itong si Luestro. Wali ka nga dito, eto. Iboto mo ako. Di ba? Bigayan po yan, ha? Hindi ko alam kung ano yan. Pero pera po ang binibigay. You know?
Hindi ba yan matatawag na vote buying? Comelec Chairman Garcia? Why are you... Bakit mo po sinisingle out yung ano? Very, very special ba ang mga Duterte for you to single out them? No? Huwag naman ganoon. Maging patas naman po kayo. Kayo na nga lang po ang pag-asa ng bansang Pilipinas. No? Sa totoo lang, Comelec is the hope ng mga Pilipino. Bakit? Ha? Eh, sila po ang ano eh. Sa eleksyon, di ba? Kung ano man maging resulta sa eleksyon, no? Dumadaan yan sa Comelec. O, di ba? Kaya sila po ang pag-asa ng Pilipinas. Ngayon, kung hindi sila magtatrabaho ng tama, abay, wala ng pag-asa ang Pilipinas. O, di ba? O, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Nako. Ha? O, eto naman, mga kabayan. Itong dalawang mga ugok na ito, si Chua at si sino to? Si Ortega. Sabi po nila, okay, share ko lang din po, mga kabayan, at bigyan na natin ng konting reaction to. Okay? Transparency is not optional. Correct. I am very, very agree, no? Dito po sa sinasabi nila. So, sabi na, Sara Duterte should disclose confidential fund recipient. Ay, mga Can you... Tama pa ba ang mga utak nito? Ha? Sana sinabi... Okay lang sana kung walang confidential na nakalagay dyan, no? Sabi nyo sana, Sara Duterte should disclose fund recipient. Walang confidential. Because you are very, very obliged, no? Ha? To disclose such information if it is not confidential. Ano? Hindi nyo ba maintindihan ang confidential? Ha? Hanggang ngayon, tumanda na kayo sa mundong ito, hindi nyo pa naintindihan ang confidential? Teka nga, tatanungin ko nga yung anak kong high school kung alam niya ba yung confidential. Diba? Tatanungin ko po yung anak ko kung alam niya yung confidential. Baka kasi, no? Hindi niya rin alam. Kaya, yan, kung hindi niya alam, baka bigyan natin to ng tsansa. Mga matatanda na hindi alam ang confidential. No? Well, anyway, hayaan na po natin silang lamunin, no? Ng word na confidential until the whatever, no, mga kaubayan. Ang point ko lang dito, mga kaubayan, confidential nga tapos i-disclose mo. Sige nga, pumunta kayo kahit saan, pumunta kayo sa doktor. Pag sinabi bang confidential, pag pumunta kayo sa attorney, di ba? Pag sinabing confidential, pwede mong i-disclose sa publiko? Ha? Baka ganyan ang mga gawain ninyo. Ha? Baka ganyan ang mga gawain ninyo. O, sabihin na natin, sige, confidential, okay. Na-audit ng COA? Opo. Anong sabi? Walang problema, walang anomalya. Now, it's your turn. Sabi nyo, transparency is not optional. Yes, whoever you are, no? Whatever you are, maging tao ka man, maging hayop ka man, yeah? Maging tao ka man, maging buhaya ka man, you have to disclose, to be transparent. Ngayon, it's your turn, Chua and Ortega. Can you disclose to the public whatever project you have done? Ayan yan ang problema sa atin. Diba? Salita tayo ng salita against sa kanila, pero yung sarili pala natin, hindi pala. No? Hindi pala transparent. Kaya ano ngayon? Nga naman kayo. Ha? Huwag kasi kayong putak ng putak kung hindi nyo talaga sure na malinis kayo. And if you are not doing the same, no? How can you say transparency is not optional if you yourselves, no, are not doing it? Huwag ganon, mga parikoy. Huwag ganon. Kailangan mo munang ma-experience.
No? Yung sinasabi niyong transparency is not optional. Kayo muna, bago ang iba. Para at least magmukha muna kayong malinis sa mata ng taong bayan. Di ba? Nako talaga itong dalawa. Pero I know. Marami pong nagko-comment dito sa channel natin. Sinasabi nila mga kabayan that these all things happening, di ba? It's only a diversionary tactics of what is really the issue ng bansa natin. Kaya ito, pasadaan po natin ang totoong issue ng ating bansa. Ito pong GAA. At mayroon po silang activity. I mean, ginagawang moves, no? From the Manila Times, 49 minutes ago mga kabayan, ngayon po yan. The Office of the Solicitor General, OSG, has urged the Supreme Court to dismiss a petition challenging the validity of the General Appropriation Act of 2025, arguing that the law was enacted in full compliance with constitutional requirements. Ayan. Pinadidismiss. Yan na, bubululo naman tayo. Pinadidismiss or pinababasura ng Solgen. Yung petition na nagque-question ng pagiging unconstitutional ng 2025 National Budget, or General Appropriation Act of 2025. Ito lang, So, you are now questioning the credibility, the capacity of the Supreme Court to do their duty. Oo. Parang, wag nyo na pong anuhin. Ano naman to eh? Ano to? May pinipili ang batas? May pinipili ba ang batas? Dahil kayo ang nasa posisyon, you can dictate the Supreme Court to dismiss or ibasura yung petisyon nila Attorney Rodriguez, mga kabayan. No, wag naman ganun. Maglaro kayo ng patas, no? Para makita talaga ng taong bayan. Kasi kung wala naman talaga, sabi mo nga, no? It is enacted in full compliance with constitutional requirements. So meaning you are very, very, ang tawag dyan, nagtitiwala na constitutional yan. So you don't have to worry because it is constitutional. Pero eto tuloy ang naiisip ng taong bayan because you commanded the Supreme Court to dismiss. Napapaisip tuloy ngayon ang taong bayan. Nako, talaga bang constitutional ito? Bakit hindi sila tiwalang-tiwala? Napapaboran sila ng Supreme Court, di ba? Yun yung tanong dyan. Ibig sabihin, may something talaga itong GAA na ito. That's why pinadidismiss ninyo. And that is my opinion only. Ewan ko sa ating mga kababayan na nanonood kung ano ang opinion din nila. Pero kung parehas po tayo ng opinion, maraming salamat po. Kung hindi naman po, paki-comment na lang po para malaman din ng ating mga kababayan. Okay? So yun mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto na nga. Sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang ibalik na ninyo ang bilyong pisong pondo dahil iyan ay nakalaan para sa pangkalusugan ng sambayan ng Pilipino, direktiba ng ipinag-utos ng Associated. So ito pa mga kababayan, no? Ito pa ang isang totoong problema ng ating bansa, which is na hindi po tinatakel, no? Ng PCO, especially Attorney Claire Castro. Yan. Hindi ba? Ayun yung pag-usapan yung PhilHealth no? Or
talagang ayaw lang talaga nilang pag-usapan ang PhilHealth, which is one of the very very relevant issue natin ngayon. O eto. Justice na walang iba kundi si Antonio Co na ibalik na ng National Treasury mula sa Department of Health ang nai-transfer itong mahigit sa 16 billion pesos alinsunod sa naging pagpupulong or oral argument ng Korte Suprema. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, kahit pa nangatwiran ng Assistant Secretary ng Department of Health na walang iba kundi si Dr. Alberto Domingo ay tila hindi ito uumbra sa direktibang pag-uutos ng Associate Justice na napapanahon na para ibalik ang perang kinuha ng National Treasury mula sa PhilHealth. Ang nasabing bilyong pisong pondo ay tinuturing na sagrado hindi lamang ng mga magistrado kundi maging ng buong Korte Suprema na nakalaan lamang ito para sa pangkalusugan ng bawat mamamayan. Naniniwala din ng mataas na kapulungan na hindi ito dapat pakialaman ng kahit na sino man dahil ito ay para sa pangkalusugan at kapakanan ng taong bayan. Kaya't kahit saan pa man daw tingnan ay hindi dapat magtagumpay ang mga taong pinipilit kunin ang nasabing bilyong pisong pondo mula sa ahensya ng PhilHealth dahil ito ay maituturing na iligal at dapat nang ibalik ayon mismo sa pag-uutos ng nasabing Associate Justice. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Mabuhay Supreme Court, kayo ang kakampi ng mamamayang Pilipino na humihingi ng hustisya sa mga isyong inaapi ang mga mamamayan. Ay salot Supreme Court, tigilan na kasi yung pang-aabuso at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Nakakaawa ang mamamayan at konting mga politiko ang nakikinabang." So yan mga kababayan, napaka totoo po ang mga sinasabi ng ating mga kababayan base po sa kanilang komento. No? So yan mga kababayan, ano po ang inyong komento patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po at please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.